Alam niyo ba guys na kanina pa po yung naghihikbi-hikbi. Nakailang punas na din ako ng luha niyan. Ayan po siya. Nagdadrama-drama. Nagdadrama-drama po yan. Gusto lang ng karga. Bawa naman yan. Khalid? Khalid? Diba? What do you want? What do you want? Good afternoon, people. Today is Saturday and papunta kami ng ukay-ukay or souk kung tawagin ng asawa ko. Ano siya? Pamilya ng mga youths dito. Maglalakad lang kami and imimit ko na lang si Mr. malapit sa workplace niya. Kami ni Khalid ay maglalakad na lang. Dadalhin ko yung kanyang stroller and tulog pa siya actually. So, lalabas kami siguro ng bahay ng mga around 4:30 p.m. and 3:51 pa lang. Tulog pa si Khalid. Bibihisan ko pa siya. And ayun. Salamat pala kay Ate Ems. Eto siya. Bigay niya sa akin. Marami siyang naibigay sa akin na damit. Actually, kasi paalis na nga siya. Papunta siya ng Japan. Kailan bang alis nila? 21. Ano ba ngayon? 19? 20 na pala. Bukas ang alis nila. So, ayun. Marami akong nahingi sa kanya ng yung mga naiwan na niyang gamit dito. Kagaya ng marami siyang naibigay na towels, towels yun. Tapos mga bedsheet ni Khalid. Tapos marami ding mga damit. Kinuha ko guys para hindi na ako bumili. Sayang naman. Tapos ito actually bigay din to niya. Itong bag na to. Ayan, itong gagamitin ko ngayon. So, andito yung gamit ni Khalid. Tapos, marami pa siyang naibigay. Meron ding naibigay na parang organizer na box na wala pa nga kaming cabinet dito. So, pinaglagyan ko ng damit ni Khalid. And ang sabi niya, meron pa daw na isang box doon. Meron pa daw siya actually bag na bago para sa baby. Nakita niya. So, ibibigay na niya lang kay Khalid. And, ayun, papunta yata si Nahani today. And, sa kanya na lang ibibigay ni Ate Ems. So, ayun, Ate Ems, happy trip. And, ingat kayo sa biyahe tomorrow. So, ayun, hoping for better life with your family. Ayun. And, yeah, kung saan naman tayo mas mapapaganda yung buhay, 'di ba? Doon tayo. By the way, 3 yung anak niya and malalaki na din. So, ayun, papunta na sila ng Japan tomorrow. Ayan, nagre-ready lang ako, guys. And iniintay-intay ko na magising si Khalid para mabihisan ko na siya and aalis na kami. I'm not sure kung makapag-vlog ako doon. And gusto ko din palang maghanap ng yung anong tawag doon, yung bag na nilalagay yung baby. Kasi minsan kapag gumagala kami, parang ayaw kong dalahin yung stroller ni Khalid. Gusto ko karga-karga lang siya para wala na akong bit pag nag-Uber na stroller pa. So, sana makakita ako. Used lang yung bibilhin ko kasi mura lang. By the way, guys, i-share ko na lang din sa inyo about dun sa aking documents. About sa aking documents. Ayan. Nagitla si Khalid. Yung yung isa-send ko sana sa Pinas para sa residence ID namin. Eh, di ba, nabanggit ko nga yata sa inyo na ibinalik yung documents dito sa Brazil. Hanggang ngayon, guys, April 20 na, is hindi ko pa nahahawakan yung documents. So, ang sabi sa akin, ang last update sa akin is next week daw ay baka sakaling ma-deliver na. Kung hindi man, doon, di ba lumipat kami ng bahay, nakalagay na address doon is yung lumang address.
So, ang sabi, i-deliver daw doon kung saan yung nakasulat na address. Ngayon, kung wala daw mag-receive doon, ibabalik daw yon sa main office ng Kuheyos dito sa Bras. So, doon ko na lang pipick upin kung ibabalik. Hindi pa sila nag-iisip, no? So, paano, ano yun? Basta na lang nila i-deliver yung paper at ipapareceive sa kahit na sinong tao. Parang ang nagigets ko kasi is i-deliver doon, and ang daming beses kong sinabi sa kanila na how come na i-deliver nila yun doon, eh wala na nga ako doon sa place na yun, and how come na ipapareceive nila yung documents na yun sa ibang tao. Eh di ba dapat ang mag-receive nun is kung sino yung tao na nakasulat doon sa mismong parcel, di ba? So, ayun, wala akong makita na safety sa mga ginagawa nila dito, sa kuheyos nila dito. So, talagang hindi na ako mauulit na magpadala. Lesson learned. Huwag kayong guys, basta magtitiwala sa yung mga post office. Kasi yung nangyari sa asawa ko din, kahit na ikwento ko na guys, sa tawag dito, sa asawa ko yung nangyari, is yung anak niya sa Egypt is post office din yung pinagpadalhan. Pero alhamdulillah, yung nangyari naman sa asawa ko na documents is nakarating naman na siya ng safe kahapon. Pero ang sabi doon sa Kuheyos or post office sa Egypt ay 4 days daw. Nagbayad sila ng 1,600 Egyptian pounds para sa paper kasi 4 days. Eh, ayun, hindi pala naikwento nga ng asawa ko about yung pagpapadala ng ng mga documents through post office na ganun yung system. So, ang nangyari, umabot din ng more than 2 weeks bago dumating dito sa Brazil. So, ayun. Pag na-receive ko yung documents ko, inshallah, ipapadala na lang namin sa DHL. And then, ayun, mapaprocess na yung paper ko doon kasi nandun yung special power of attorney ko para yung nanay ko yung mag-asikaso na lahat ng kukunin na documents like NBI, birth certificate. Yung birth certificate, marriage certificate ko is nakakuha na yung mother ko sa PSA. So, iniintay nga lang yung documents ko galing dito para makakuha na sila ng NBI ko, and then sabay-sabay na ipapa-apostel. Then after apostel is ipapadala dito sa Brazil para ipa-translate naman namin sa Portuguese, and then makapaglakad na kami ng papers para sa residence ID. So ayun. Medyo mahabang proseso pero okay lang. Hindi naman kami nagmamadali. And yeah, yun lang yung update. And yun nga pala, Monday, may appointment na yung asawa ko kasi complete na yung kanyang papers. And inshallah, maayos na niya yung residence ID niya. So, mauuna siya, pero kasama kami ni Khalid pagpunta ng Police Federal kasi I will try na makuha yung protocol ID ko, yung mismong ID. Kasi guys, 1 year na ako dito. And magwa 1 year na yung protocol ID ko ng May. Hindi ko pa nare-receive or nahahawakan yung actual na ID mismo. Paper yung nasa akin. Pero okay lang. Ayan. Padeding muna bago umalis. Alam niyo ba guys, kanina pa itong tulog. Pagkaalis ng tatay niya ng 7, mga 8 natulog na to. And anong oras na niliguan ko lang natulog ulit. Actually, yung gising niya is nung maligo lang siya, then natulog ulit. So, 4:04 na ng hapon. Tagal ng tulog, mamaya mamumuyat na naman tong gabi. 'Di ba? Mamumuyat ka na naman. Parang antok na antok pa siya. Hello people. Hello people. Medyo makapal yung isusuot ko sa kanya, and may dala ding akong makapal na yung pang cover niya kasi for sure gagabihin kami kasi ang labas ng asawa ko is 5 PM pa.
So, bago pa kami makarating ng souk, mga before 5:30, and syempre mag-iikot-ikot kami. So, abutin kami ng dilim sa daan and medyo malamig na. So, ayun. May dala naman akong pang cover ni Khalid. Nagdala din ako ng umbrella in case na umulan. Kasi nag-uulan-ulanin na ngayon sa gabi, guys. Pero hindi naman ganun kalakas, parang ambon-ambon lang. So, ayun. Bibihisan ko lang si Khalid. Tapos, alis na kami. Gantong position talaga siya madaling mag-burp, guys. Kesa yung nandun sa balikat. Nag-burp na siya. Bihis-bihis ikaw, Khalid. Bihis-bihis. Bihis-bihis ikaw. Yes, bihis-bihis ikaw. Where you will go, Khalid? Where you will go? Where you will go, baby? Ay, sus. Nagdala din pala ako ng mittens. Hindi ko to mini-mittens, guys. Kaya lang, pag malamig ang panahon sa labas, lalagyan ko siya ng mittens kasi palaging lumalamig yung kamay ng baby. So, nasa bag naman, in case lang na nakailanganin. Bebe, hindi ka na nila makita, oh. Hi! Hi, people! Kita niyo po ba ako? Kita niyo po ba ako? Hi, people! Kita niyo po ba ako? Sana may makita akong bag. Para, ano bang tawag dun? Comment down below. Alam ko yung tawag, nakalimutan ko lang. Para pag alis namin ng magme-metro kasi kami, kasi sayang pag nag-Uber. Eh okay na naman yung tahi ng CS ko kasi nga magti 3 months na to. So magme-metro kami. And mas madali. Hindi ko kasi madadala yung stroller. So mas madali kung meron akong bag, doon ko siya ilalagay. Para hindi ako mahirapang magkarga kay baby Khalid. Yes? Yes, Khalid? Yes? Yes, Khalid? Yes? Mama? Mama? Yes? Wait. Antok ka pa? Antok pa ikaw? Ha? Antok pa yan? What happened to your... Yay! Ready na po si Khalid. I'll show the guys your outfit. Huh? I will show the guys your outfit. Tingnan nyo ang outfit ni Khalid. Wait lang. Ang taba ko. Come, Khalid. Say hi to the guys. Say hi to the guys, ikaw. O, diba? Hi, people! Hi, people! Oh, hi, people! Khalid, hi! Hello po! Oh, yan po yung outfit ni Khalid. Medyo makapal na po kasi malamig na. What happened to your hair? Huh? What happened to your hair? Khalid! Alis na kami, guys. Masarap nang maglakad, guys. Malamig-lamig na yung hangin. Si Khalid ay gising.
Buti na lang hindi siya umiiyak. Ito, dadaanan namin guys yung posto or yung hospital malapit sa amin. Yung palagi kong pinagpapacheck upan. Ito siya. Yung sunod na building na yan. Ayan. Diyan. Nagpatak ang ating cellphone. Buti na lang matibay. OMG. Vlog pa more. Vlog pa more. Yan yung hospital guys. Malapit sa bahay. Nagitla si Khalid. Waiting po kami kay Baba. Waiting po kami kay Baba. Hi! Hi! Papunta po kami sa mall. Khalid. Pupunta po kami sa mall. Hi! O, diba? Yung mga bigay ni Tita Shena na damit. Kasyang-kasya na, oh. Diba? Hello people! Hindi na ako nakapag-vlog kanina sa souk dun sa pamilihan ng mga youths. Kasi guys, sobrang crowded and madali lang kami kasi wala rin kami nakita na yung bag para kay Khalid, yung sapitan ba. So, umuwi na din kami agad. And ang sabi ng asawa ko, mag-mall na lang daw kami. Mag-ice cream kami doon, magpalamig. Well, malamig-lamig na yung panahon guys. Ayan, pinalitan ko lang ang damit si Khalid. Tsaka ng diaper niya. Kasi guys, yung mall dito, di ba, malapit nga lang. So, dumaan muna kami ng bahay. And ito, pinalitan ko din yung cover niya ng medyo light. Kasi, yung cover na ginamit ko kanina is, hindi pa pala siya ganong pwedeng-pwede. I mean, makapal kasi siya. So, pinagpawisan pa rin si Khalid kahit medyo malamig na yung panahon sa labas. So, bababa na kami guys. Nag-iintay yung asawa ko sa baba. And, magmamoling lang kami ni Khalid. Khalid! Khalid! Hi! Hi guys! Hi people! Hi people! Hi people!